Batay sa Housing Development Coordinating Council, ang mga taong naninirahan ng walang bayad sa lupang hindi nila pagmamay-ari ay tinatawag na informal settlers, kung saan ito ay naninirahan sa iba't ibang posible nilang tirahan. Ang syudad ng Maynila ay isa sa pinakamataas na bilang ng populasyon ng informal settlers, na kung saan hindi nakaligtas ang isa sa pinakamakasaysayan lugar, ang Intramuros. Ako po si Cruzel Antangpos, 20 years old. Si Merlin Andy. Ako po si Encarnacion Fernandez. Ako si Russell Bunda, 34 years old. Ako si Teresita Bautista. 48 years old. Hindi ako nakatira sa Intramuros. I'd like to give you a background on how informal settlers or these people came in to Intramuros. So, after the World War II, the walls of Intramuros were totally or partially damaged by those people who invaded here, so that some of the surroundings of Intramuros were used to be an access of these informal settlers. Since people from the rural area migrated here in the urban area, looking for employment, looking for some greener pasture, they stayed here in Intramuros for some time. But since after the fencing off of the walls of Intramuros, or when the walls were restored, the proliferation of informal settlers were stopped and reduced to a certain number, so that some of these property owners were not able to fence off their area, and then some have allowed the vacant lot to be caretake. Araw, magsasaka kami sa Pangasinan. Tapos, napunta ko sa Maynila, natuto kong magkalesa, yan ang kinabubuhay ko ngayon. Sobra kasi palay ang magkaikaw galing ng probinsya na dinig mong Maynila. Akala ko nung araw, masaya rito at makapagpapatuloy ako ng pag-aaral. Pagdating ko rito, hindi na ako nakapagpatuloy ng pag-aaral. May akong trabaho nung araw dito pag bago mong galing ka sa Maynila. May akong trabaho. Migration nung mga tao mula sa ibang probinsya, mula sa ibang rehiyon. So pupunta sila dito sa Maynila kasi ang akala nila may magandang buhay dito, may magandang oportunidad, di ba? So hindi nila alam na mahirap din, at mas lalong mahirap din ang buhay dito sa mga urban areas or urban cities na ito, lalong-lalo na dito sa Maynila. Dahil tayo dito sa Maynila, nabubuhay tayo at nakiki-compete tayo sa iba para tayo ay mabuhay. Lalo na sila, for example, lack of education sila na galing sa probinsya. Saka sila pumunta rito, akala nila may magandang buhay, may magandang trabaho na naghihintay para sa kanila. Pero sa kabilang banda, wala pala silang dadatnan dito. Mula sa iba't ibang probinsya ng bansa, kung saan pagsasaka at pag-aani ang pamumuhay, ay lumuluwas ang ating mga kababayan, dala-dala ang pangarap na makaahon sa kahirapan at guminhawa ang kanilang buhay. Paghahanap ng trabaho at hanap buhay ang kanilang pakay. Ito ang urbanisasyon, resulta upang magkaroon ng informal settlers sa tinaguriang city within a city, ang Intramuros. Punta ko rito dahil sa gusto kong makabuhay. Magpatinda, magsigayo. Minsan, may na, tama lang.
Tama lang yung kita. Tama ano lang. Minsan nakakasakit. Pero inaagabang ko lang naman. Inaagabang ko agad. Sisigyan ko sa buhay dahil may pinapakain ako ng magulang ko eh. Mga kapatid ko. Ako kasi ako lang nag-aabuan sa kanila eh. Kahit may edad na ako, pinipili ko sarili ko para makatulong sa magulang ko. Dito, basag lagi sila ako, namulat ako dito sa Intramuros eh. Hindi ko alam kung saan kami galing eh. Dati talagang dito doon kami sa may yung maisan. Doon kami lahat unang tinira namin doon. 8, 4 na lalaki, 4 na babae. Na lang, ang dali nandito lang sa akin yung dahil yung 3 may asawa na. 3 may dumagdag naman 4 na ako. Tinutulong din ako ng nanay. Wala naman akong asawa, single parent ako. Magtapos ko tumulong sa nanay ko, dito na ako sa amin. Wala. Ito lang, lalabada. Ako, balang-balagan dito. Minsan, nag-aalis ko ng lalaki. Ano yung lalakal? Nung naglalakal, nag-aalis yung karton, nabibibenta lang ng bodega para makabili na sana ng bigas. Ngayon, padagutan namin sa tindahan. Asan naglalaba ba? Panagutan ng tindahan, naglalaba. Kasi baba na lang sa utan. Doon sa mga tindahan natin, doon sa mga tindahan. Tapos na, wala talaga na pera, wala talaga na mapupunta. Sabi ko sana magtapos na mag-aral, ano kung wala pag-aaral. Malihirap talaga ako sa medical. Pero may asawa ko may diferensya. May ano pa siya, may saklay. Gusto 2 anak. Yung isa may asawa na, yung isang second year college. High school. Pag umaga, magising kami, pumunta kami sa Loton, sa Letran. Yun, nagdi-dispatch kami ng sukat-sukat. Hindi natin maaasahan kung bugbuyak lang maglindol. Mababagsak yung bahay namin. Nasa Bulacan. Pero, diyan siya nagtatrabaho sa May Solanda. Electrician siya diyan. Tapos pag Sabado, Linggo, kaso ngayon wala silang paso, kaya napaaga yung pagpunta niya ng Bulacan. Ganun din siya doon, electrician din siya. Dati, nung meron pang diyan, mga adik. Pero natanggal na kasi hinuli ng mga pulis. Nagkaroon ng raid. Kasi yung barangay minsan nag-aano sila ng medical mission, ganyan. Saka yung mga bigayan din minsan meron. Lalo na pag malapit na yung Pasko. Yung mga taga sa amin dyan, may namumuno dyan na parang ipinaglalaban nila yung yung pagtagal namin. Hindi yung lupa na para mapunta sa amin, yung lang, para magtagal kami dyan. Kasi nga marami silang anak na nag-aaral dito lang. They are staying in a private lot. It's either they go to court, and then when the decision is released, a court order will be shown to these informal settlers. And that is the time that the owner of the lot will inform them that on such date and date, they have to go. On the part of the Intramuros administration, under our Presidential Decree 1616, ang aming authority there is on this provision that no structure, no buildings that is not conforming to the architectural design and standards should be tear off. Keep ng problema sa informal settlers ay ang problema sa pagre-relokasyon sa kanila. Bakit hinayaan nila na manirahan pa sa mga lugar na ganito? Ito yung pinagmamalaki ng ating bansa kasi historical landmarks ito. Bakit nung mga unang panahon pa pinayagan nila na magkaroon ng mamabuo yung ganitong illegal na paninirahan ng mga tao dito sa Intramuros. Kaya hirap sila ngayon, di ba? Napaalisin tong mga ito. Some of them filed eviction or eviction case, and others talagang matitigas ang ulo nila. So right now we are talking to the owner of the private lot
and they really support the government in removing, but the problem is the relocation site. Katan sa amin dyan, malapit sa lahat. Yung halimbawa malapit sa eskwelahan, sa ospital, sa palengke, ganun. Para kapag hindi ka na kailangan sumakay pa. Hindi kasi katulad dito malapit sa lahat eh. Baka mamaya kasi pag na-demolish kami, tas ilipat kami sa bundok. Bukod sa urbanisasyon ay isa rin ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon upang magsidayo ang ating mga kababayan dito sa Maynila. Sa ngayon, syempre, kasi hindi ako makakilos ng maayos kasi may maliit pa akong baby. Bali siguro pag lumaki-laki na siya, mag-aaral ako ulit. Siguro pag nakapag-tapos ako ng college, siguro mas makakahanap ako ng magandang trabaho. Sa pagtaas ng bilang ng populasyon ng informal settlers, ang mga rason sa pagpunta ng ating mga kababayan sa Intramuros ay una, ang urbanisasyon o ang pagnanais na magkaroon ng trabaho at magandang buhay. Pangalawa ay ang makakuha ng magandang kalidad ng edukasyon. Ngunit taliwas ito sa nangyari at mas nalunod pa sila sa hirap. Kinakailangan nila ng tulong pinansyal at suporta mula sa gobyerno. Mabigyan ng sapat na lugar na mapaglilipatan na malapit sa mga paaralan, ospital at pamilihan at hindi sa malayong lugar na nagiging dahilan upang bumalik din sila sa pagiging informal settlers. Kahirapan, kakulangan at walang sapat na lugar sa isang buong pamilya ang aming nadatnan at natunghayan sa aming paglilibot sa Intramuros.